Yung itataas siguro. Yung nasa taas ito. Bili rin sa may ads. Let's see. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. Bless my soul in Christ alone, and know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, and I will soar with you upon the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Let's pray po. Dear God and Heavenly Father, we come to you in prayer. We thank you and we praise you and we glorify your name. Lord, in spite of our circumstances, in spite of sickness, we are here. We are praising you. We are glorifying your name because we know, Father, that you are so faithful and you are so good to all of us. Bless this Bible study and bless each and every one of us. Matututo kami, Panginoon, through your word. We're going to know you more so that we can make you known to all the world. Thank you, Jesus. And all these things I pray in Jesus' name. Amen and amen. Alright, so let's start. Nasa bahay, nagpapatulog ng baby. May lakad lang kasi sila nun, kaya nasa akin. Yeah, but hopefully next week, she can join us. She'll be joining us next week. Alright, so good afternoon sa ating lahat. And I am so grateful and thankful for our second, ito na yung ating second
na, yan, I hope na, yan. But next, sa Saturday, kukunin ko na si John para malaki ng ating PowerPoint. Okay, so again, welcome to God's Kingdom family. Welcome to our Bible study. I am grateful to God because I know na He is so faithful to all of us. Mayroon tayong mga kanya-kanya mga circumstances, but napakabuti po ng ating Panginoon. Hindi siya nagkulang, ano? Hindi nagkukulang ang ating Panginoon sa atin. Tayo lang minsan nagkukulang sa atin. But the Lord, because of His grace, because of His amazing grace, hindi siya nagkukulang sa atin. Yun yung pinaka maganda sa ating paniniwala, because we believe the grace of God. And when we say the grace of God, ang biyaya ng ating Panginoon is, ang meaning po niyan is, hindi tayo deserve doon sa kanyang pagmamahal, sa kanyang biyaya, but ibinigay niya sa atin yung kanyang biyaya. So, that's, we are undeserved to receive it, but the Lord gave it to us. So, yeah, that's the meaning of grace. So, again, napaka-faithful po ng ating pong Panginoon. Wala, masarap sa Makati. Okay, so hopefully makahabol yung brother na para ma-meet ko din. Pamangkin. Ayaw ko kasama yung brother. Okay, so before we start, let's give God glory and honor. Salamatan natin siya. Ano yung mga bagay na dapat pasalamatan natin sa Kanya. Kasi the only thing that we can offer, sa ating Panginoon, is yung ating gratefulness. God is so grateful to all of us. So magiging grateful din tayo sa Kanya. So I praise and thank God because number one, nandito tayo muli. We never stop. Okay? I am grateful dahil because of you, God gave me an opportunity para magamit niya ako sa inyong family. Magamit ako to strengthen all of us, to strengthen Brother Nary. So I'm so grateful. I'm so grateful also with my family. Yesterday, trinit nila ako ulit doon. Nag-mall kami. So sa Opus, actually nanalo kami ng Congrats. yung parenting, parenting, basta merong sa Facebook, nanalo kami ng free movie. So, the four of us, my wife, my daughter, my youngest son, and nanood kami sa Opus ng movie. Doon sa kanilang family theater. So, yung How to Train the Dragon. Oh. Yeah. Ano yun? Animation? Yeah, it was an animation before, but they converted it to with a live person, but the dragon is animated. Yeah, it's combination. So, masaya naman yung aming panonood kahapon, and then nag-dinner kami. So, I am so grateful to God sa mga... Yung kasama si Yusef. So, natulog lang siya sa movie. But it's okay. Yeah, na-bored siya. But it's okay. Masaya naman yung mag-ina ko. And that's the best thing about na yung family ay magiging masaya. Yeah, magkasama. That's the best thing. Yeah. Okay, so yeah, I'm grateful because my strength, I have strength, and though may mga karamdaman din ako High blood din ako, Brother Nary. Yan, mataas BP ko. May maintenance kayo? Meron, pero tinigil ko. Nag-exercise ako. So, si wife ko yung ng aking exercise. Yeah. Who's next? Brother Nary, do you have something to be grateful? Okay, God? I have a lot of things to be grateful for. But I'm grateful. Mga notable ones. Yeah. I'm grateful for the attempt to be able to be in the position that I want to be in position. In this? Position. I'm really grateful that making the opportunity to be able to repay To repay? Okay. whatever I missed.
I know what I thought that, but since I did, I never break in the never did. I feel like I achieved the something. Dati I kasi thought parang of siya, myself. parang mas meron siyang ano to help. Dati kasi selfish daw siya. Yes. Pero ngayon, sabihin yung realization. Yeah. I want to help. Okay, yeah. Realization that you want to help. So, pero you have to help yourself. Kasi ang motive na ang is magpagaling. Yes. Okay, you can help others. Dapat pagaling ka muna. Diba? Meron kang ano to help. Diba? So, by our prayers and also by your faith, gagaling ka, gagaling ka. So, that's gonna be our goal. So, we'll pray and para mas gumaling ka. Tayo, Sir Jim. Everyday provision sa amin. Continued improvement. Mga bagay yun. Saka getting a good reliever, as Christian, all the people around us na nakakatulong sa amin. Sa TV, and their families, kahit pa paano. That gives us strength to magpatuloy sa present condition. Kasi nandun yung mga tao, nandun sila. That's the most important sa family. Oo, yung support talaga. Saka meron siyang willingness to change his ways. Yun ang appreciate ko. Kasi every morning we pray for it. Kasi yung weakness niya struggle sa kanya yung although maya backslide siya. Pero he's conscious of his weakness. Yeah. Well, yeah. Well, makakatulong naman sa atin in our weaknesses talaga. Yung salita ng Panginoon. Of course, we have an effort. May effort tayo and in the Word of God. So, ay, sige po. Later na po. Okay. So, Rachel, no? Rachel? Rachel. Rachel, baka may pasalamatan ka. Anong pasalamatan mo sa life mo? Ano pasalamatan mo? Wala po kayo sa amin. Ayun. May pang-araw-araw po na provide yung needs. Yeah. Ano ba, plano mo bang mag-abroad? Nag-a-apply po. Nag-a-apply. Matagal ka na. 21. Hiring po sila. Actually, 20 po pwede na. Talaga? Sa Japan po. Sa Japan. Pag-pray natin yan, it's included in prayer. Pag Sunday, iba-iba yung reliever ni Christian. Iba-iba. Kasi, kagaya yung kausap na reliever supposed to be. Ngayon, biglang nagbagong schedule sa regular niya. So, naghanap ako ng bago siya. But, this is not an accident, Rachel, na nandito Sunday ngayon, may, God has a plan, may plano ang Panginoon. Makakarinig ka ngayon ng first time mo bang makapakinig ng mga ganitong gawain? Bible study, Kasi simple po every Sunday. So, yung Bible study, Hindi ka pa narinig yan. So, okay, so sige po, tayo po ay magsimula na sa ating pong pag-aaral. Actually, bumalik ako sa bahay. Nasa gate na ako. Nakalimutan ko yung mata ko. So I have to go back. Sabi ni wife ko, sana tumuloy ka na lang. Sabi ko, hindi ko makikita talaga. Blurry talaga yung So, okay. So let's start sa ating pag-aaral. And welcome to God's Kingdom Family. So ang ating pag-aaralan ngayon is, though we have the introduction last Saturday, but as I promised na ayan, magbabasa tayo ngayon, Sister Jenny, ng scripture. So pwede ikaw magbasa din. Sige, pwede, mayroon kang Bible sa cellphone? Or dyan? Pwede natin yan.
sige, sasabihin ko yung text. But yeah, let's start. Again, we are God's Kingdom family. Ang mission natin, the mission of this ministry is to build strong Christ-centered families that embody the love, power, and authority of God's kingdom on earth. We are dedicated to transforming lives through sound teaching of God's Word, intentional discipleship, and impactful community outreach, equipping every family member to live with purpose and walk in their God-ordained destiny. So that's our mission. Dito kasi may dadating. Dito kasi tayo. Dadating na sila. Parating na lang. Parating na. Sige, sige. Good. Sila Jo, dito kasi tayo. Kasama yung brother niya? Ay, hindi ko alam. Ay, yung pamangkin lang. Yung pamangkin niya kausap. Okay. Kami ang sabi kami. Okay. So, I didn't ask. Alright, so the vision of GKF, or God's Kingdom Family, is to witness families restored. Okay? Because right now, there's a lot of broken family. And if you want to destroy a community, if you want to destroy a church, you destroy a family. Kasi si Satan yun eh. The family is a small unit. Yes. And alam po natin that Satan, his plan is to destroy the world. Kaya what he did, he destroyed the family of Adam and Eve. That's in creation. So, even until now, Satan keeps on destroying family. Okay? So, the vision of GKF is to witness families restored, strengthened, and united under the lordship of Jesus Christ, raising a generation that thrives in kingdom values and boldly carries the gospel of the kingdom to every nation. So our goal is, we have this Kingdom Hub, this Bible study, but the main goal, the ultimate vision that we have is to carry the gospel to the whole world, because that's the command of Jesus Christ, to go to the world. Okay? So, okay, now, ang strategy is to establish kingdom hubs or family or house churches. Hindi lamang dito sa Cainta, not just in Pasig, not just in the Philippines, Luzon, Visayas, and Mindanao, but to establish kingdom hubs or Bible studies all over the world. Mag-start po siya sa family. Okay? So, that's our goal. Alright, now, our lesson, ito yung pinag-aaralan natin. We study basic, fundamental discipleship manual, and then ang kasunod po na pag-aaralan po natin is train, o yung discipleship manual for growing believers. But right now, we're going to start the basic. Okay? Yan yung pag-aaralan natin. So, last Saturday, we talk about mabuting tao ka ba? And we concluded that there's no righteous. Walang mabuting tao. Yun yung katotohanan, Rachel. Wala talagang mabuting tao. Kahit sabihin mo, wala naman akong inapakan. Wala naman akong sinaktang tao. Sinabi mo lang yun. But in reality, si God kasi yung kanyang, His standard is the 10 Commandments. Now, doon sa 10 Commandments, sino ba sa atin dito ang na-perfect yun? Mas tingin mo, perfect mo yung 10 Commandments. Hindi. At sabi ni St. James ni Santiago, isa lang sa mga kautusan ang hindi mo masunod, you cannot follow all. So doon pa lang sa 10 utos na, halimbawa yung, huwag kang magsinungaling. Sino sa atin dito hindi nakapagsinungaling kahit kailan? Di ba? Yun ang pinakamadaling gawin eh. Oo, pagsisinungaling. So, doon pa lang, doon sa 10 utos, palpak na, wala na. So, ibig sabihin, guilty ka na. Kasi makasalanan na tayo, guilty na tayo. Pang-number, ano pang commandment yun? Huwag kang magsinungaling, I think 4 or 5. Yeah? So, yun. So, yun yung pinag-aralan natin. So, we concluded na hindi talaga natin kayang iligtas ang mga sarili natin dahil kahit na ang religion, our religion cannot save us. Our good works cannot save us kasi wala talaga tayong magagawang mabuti. We cannot do good. We cannot bribe God. Kasi yun yung sinasabi ng ibang tao eh. Lord, gagawa ko ng mabuti. Para makompensate
makompensate. O makompensate yung mga kamalian ginawa ko. Hindi. Hindi mo, you cannot compensate the wrong, yung pag-disobey mo kay God, you cannot compensate it with your good works. Yung mabuting gawa natin, hindi talaga natin ma-ibabribe ang Panginoon. Now, nag-conclude tayo last week that the only thing for us na mapatawad tayo sa mga kasalanan natin at mapabilang tayo sa kingdom ng ating Panginoon, and we will go in heaven, okay, is to accept Jesus Christ as our Lord and personal Savior kasi siya yung namatay for us, for our sins. Kumbaga, lahat ng kasalanan natin, lahat ng pag-disobey natin kay God, pag kinilala natin si Jesus, our Lord and personal Savior, lahat yun patatawarin because of Jesus Christ. Kasi si Jesus lang yung ultimate sacrifice na walang kasalanan. So, hindi rin natin maaaring, nandito na yata sila, no? Ay, nandun yung motor ko nakaharang sa sige, baka maghanap na sila ng parking. Okay, so yeah. And this afternoon, let's go to our lesson proper. In time, you're free to ask. May mga tanong may nagsabi sa akin yung may mga songs daw, yung song na hindi Opo. Ano sila? Nandiyan yung brother niyo? Good afternoon. Pastor, Yes, kilala. Ay, gano'n. Kayo lang? Kayo lang. Ako lang. Kayo lang. Sa hotel ay. Anyway, dinala lang namin kasi hindi rin kami pwede magtanong. Masakit yung mata ko. Mainit. Oo, masakit ako eh. Aswell, udang. Ha? Ano? Aswell, udang. Asphalt daw to. Ano wala daw po mga Sa mga parta, puno-puno. Tama yun kayo. Mabilis lang yung po kami. Pag-pray lang namin. Sige. Ang sayang kasi. Pastor. Sige na. Tulong lang tayo sa isang prayer lang. Sige. Sayang naman yung punta namin. Sige. Sige. Lord, salamat Lord. Nandito ako si Larry at sa si Pastor Randolph at si Dagini, Lord. Pinataas namin Lord si Larry. I just lift him up to you. Kahit saglit lang Lord na kami hihingi ng grace sa inyo. Pagkalinin mo sa Diyos. In Jesus' name. Amen. Ano? Ako wala kami. Matabalit kong doon. Hindi na, hindi pwede. Ayaw bumaba. Mabilis lang po. Saka wala daw po parking. Salamat. Sige po. Thank you. Nice meeting you po. Opo, God bless po, God bless. Thank you doon sa Bible study. No problem. Ay, pwede na kami inuwater. Pwede pa kami ulo. Oo, malamig siya. Pwede nyo siya itag. Ay, sige. May mga Facebook sila kasi tinaglang niya sa Ay, sige. Ano ba yun? Ano yun? Pinapapansin pa. Ano yun? Hindi, wala yun. Wala, kung yun. Galing pa po kayo ng church? Galing kami sa church. Kanina pa kami kasi dapat katapos yung church namin. Tapos, report na pala. Inantay pa namin yung isang kilala. Yung church niyo yung sa Robinson? Yung dating Robinsons, lumipat kami ng Shangri-La. Shangri-La. Kaya
Kamusta daw po kayo? Wala pang 2 years. Wala pang. Oo. Bago po, 1 year and a half. Bago lang kami dun. Close daw po kayo, sabi niya. Kinakamusta daw po niya. Kanina pa kayo. Mga 20 meeting minutes po, na. online. Dati kasama mo yata yung wife mo. Oo, kasama ko po. Anak mo ba? Hindi po. Ah, siya yung ano? Smoking. Iba na naman yung caregiver. Tanda na po, pero smoking. Baka next, tulog kasi yung, meron kasi akong 8-month-old na baby. Oh, may baby ka pala. Oo. Diyan lang naman po ako sa So pag Mercedes. kasama mo yung susunod, hindi ka pwedeng magmotor, ano? Hindi, nagmumotor po. Kasya kayo lahat dyan? Opo, opo. Ha? Talaga naman. Hindi, kami lang dalawa. Bali naiiwan kasi meron akong 17 years old na panganay ko. So nasundan siya ng yung after 17 years nasundan. Ha? Matagal na Tagal naman, ano? Oo. Tagal. Ayun. Mercedes lang po ako. Next time, sasabay ako sa Bible study. Sige po, opo. Pagod lang talaga kami. Okay, puan. Kasi yung takip. Ito. Every Saturday naman, ngayon lang Sunday kasi kahapon may activity sila kahapon sa wedding. Oo nga. Sabi ko, sige para hindi maputol. Let's do it sa Sunday. Pero kung pwede kayo So next week, Sunday. Saturday ulit. Saturday. Pero kung pwede kayo na Sunday, pwede rin para pag from the church, pwede sila Pwede dumiretso. no problem. Di ba? Para hindi Iniisip nga namin sa next Sunday kung gusto yung sumama. para hindi yung nasadya. About po. Pero, Pag nakakahanap po. Sorry, cannot go. ang paano? You have to go. Sige po. Salamat po. Salamat din ha, Pastor Rando. Masaya siya sa ginagawa namin. He's so happy. Meron siyang goal to help others. Oo nga. Sabi ko yun, Nasabi sa akin yung sabi ko magpagaling mo na siya at yes, yun unahin. kasama kaming dalawa. One step at a time. Pares kasi kami ng talent Artist din ako. Yung artist din siya. Sabi ko, help tayo mag-train ng mga people. Anong klaseng art ang niya? Digital art po at saka visual art. Talaga. Yung sa mga paintings. Ako rin kasi sa animation din kami lahat. Oo nga daw po Lahat kami nasa ganyan. VA po ako ngayon. So, mga video editing. Medyo naman ako pala sa computer. Kaya ako hirap sa computer. Yan sila, pati mga anak, mga artist. Sila po mga Oo, animators din sila. Sa storyboard, animation. Tatlong anak nila. client, US client. Canada. Parang Japanese na. Iba, Japanese. Yung boss nila Japanese pero yung mga client pang YouTube. Hindi kayo parang freelancer? Parang meron talaga kayong Hindi, talagang may client. yung last time po kasi YouTubers, medyo inconsistent po kasi yung mga YouTubers. Nagpa-practice ako ng kaya gumagamit ako ng Krita at saka yung board. Nagpa-practice ako. Medyo, at saka YouTube. Yun yung kasi sabi nga ng friend ko na gano'n, nag-drawing digital, mas malaking kita dyan. Sabi niya. Per yung comics daw, basta, sabi niya, $100 yung isang page mo. Webtoon po. Oo. Bakit na po? Krita yung inaano. Laki na ba ito? Storyboard po yung mga Ano ang pangalan mo? Bago ka lang. Kumusta? Okay ka lang dito? Okay lang. Sabi ko nga, sabi ko, hindi aksidenta nandito siya para makarinig siya ng Kasama. Yung last time na kasama nila, Christian din. Yung babae. Christian ka rin ba? Catholic siya. Si Papa po, wait. Hindi. Medyo joke sa Manila. Lagi na lang medyo. Paano? Mauna na kami. Ginny. Ako. Sige po. You gotta go. Thank you po Mari. sa water. Basta relax lang. Thank you po. Sige po. Ingat po kayo tita. Thank you, Thank you very much. Okay. Sige. Ingat po dito. Ingat po. Happy Father's Day. Sige. Thank you po. Okay.
Okay, let's continue. Ayan, magpatuloy po tayo. Dapat meron po tayong I will produce, pero nandun pa sa printing, pinapaano pa yung ating pag-aaralan. Okay, so let's go to our lesson proper. Today, we are going to study the Bible. Okay, yung Biblia. So, yun yung pag-aaralan natin ngayon. So, tinawag siyang basic because yung letter B, yun yung una natin. So, yun yung unang pag-aaralan natin ang Biblia. So, there are questions na kailangan natin sagutin dito. Ayan, or ang purpose nitong pag-aaral na ito is upang matutunan at malaman ang kahalagahan ng salita ng Diyos at sa buhay ng isang mananampalataya. So, we will know the importance of the Scripture sa buhay po natin. At upang malaman kung saan nagsimula ang Biblia, sino ang mga sumulat nito, at makilala, we will know who is the author of the Scripture. Okay? So, tanungin natin si Rachel. Rachel, may Bible ka ba? Sa bahay. Brother Nari, before, are you reading? No, you're not reading the Bible before. But do you have any idea about the Bible? Paano ito? No. Catholic school kasi sila Oh. Kasi sa Catholic, I believe, yung may authority lang, the priest. Okay. But right now, let's study the Scripture, the Bible. So I really wanted you na para makita natin yung kahalagahan ng Scripture, ng Bible. Okay. So, there are questions here. Naranasan mo na bang magbasa ng isang aklat o mga uri ng babasahin sa kung saan naging paborito mo ito? Do you have a favorite book? Psalms. I mean, secular book, not the Bible. Any books? Before? Reformation. Okay. Ikaw, Rachel, nagbabasa ba ng mga libro? Wala. Ayan. Meron ka bang kilalang mga manunulat or writer? Author. Okay. Okay. Pastor Jenny, may kilala kang author? sa Bible. No, sa libro, any books? Any book? Yung mga biglang nag-black or utak yun. Yung mga sikat na Nick Joaquin, gano'n. Okay. I met one. I don't remember what was dead. I met him only once. Oh? Give me one. Nick Joaquin, He died after about. Because I believe, may opportunity kayo na ma-meet yung mga author, no? Dun sa mga dinudrawing mo. I met him, one day. One day. Oh, okay. And I went to talk to him. He was dead. I was about 8 or 9 years old. Oh, wow. That's it. Alright. Meron ka bang paboritong kwento sa mga libro o mga kwentong narinig mo dati? Do you have favorite story? No. Yung Tito Maria, ni Coin. And Coin, yeah. Ito, No, okay. cases. Happening Coin, that's it. Okay. Ikaw, Sister Jenny, may favorite na story ka ba? Wala. Sobrang dami na nabasa, Sipin ko. Ikaw, Rachel. Wala akong favorite story. Ayan, okay. Now, let's go to our proper study of the Scripture para malaman po natin. Because pag sinabi po kasi ng Bible, ang isip ng iba, that's written by man. Sulat lang ng tao yan eh. Paano ko ba mapapaniwalaan yan? Sulat ng tao. Yeah, that's right. Kasi sulat lang talaga siya ng tao. Ano? But tingnan po natin paano na-compile yung Bible. We need food. Tama? Kailangan natin ng food. Ganon din sa mga spiritual na buhay natin. We need food. And that our food, yung ating pagkain ay yung salita ng Panginoon. Sabi nga ng John 3, nakita mo, Archel? Pwede mong basahin? Sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y pinanganak na muli, ay
ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Yan. The word there is born again. Ipanganak na muli. Lahat po ng mga mananampalataya, we are born again. At bilang born again, nagsimula po tayo, kagaya sa physical na kapanganakan. Ang isang tao, pag ipinanganak ka, hindi ka naman kaagad na maging malaki na agad, no? Magsisimula ka sa baby. Diba? And yung baby, kailangan niya ng food para lumaki siya. And that's milk. Milk yung nagsisimula. Hindi naman pwede pakainin ng steak agad yun, ng pagkain, ng adobo. Hindi. Ang baby nagsisimula yan sa gatas. So, tayo, ginawa tayong mga anak ng Diyos. Naging born again tayo. Kanya, how to be born again? Paano tayo naging born again? Kinilala natin ang ating Panginoon, Yesu Cristo. At yun, tayo ipinanganak na muli sa espiritu, sa espiritual. Bakit kailangan natin ipanganak muli sa espiritual? Sapagkat, yun nga, we are dead. Tayo ay mga patay. Sabi ni Apostle Paul in Ephesians chapter 2, you are dead, we are dead of our trespasses. So, para tayo mabuhay, kailangan natin ipanganak muli sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Now, yung Biblia, sabi sa 1 Peter pala, 1 Peter 2:2. Sabi niya dito, di ba? We are sanggol spiritually. Si Brother Nari is spiritually baby. Okay? So, kaya nga meron tayong ganito para mapakain yung ating mga kaluluwa para tayo lumago. Diba? Sister Jenny, pabasa ako ng 1 Peter 2:2. Gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayo tungo sa kaligtasan. Thank you. Now, Saint Peter who wrote this book, sinabi niya na sa mga Christians, magkaroon kayo ng desire ng spiritual food. And that food is yung milk. Ang in-example niya dito is milk. Kasi nga, he talks about baby, sanggol. Kaya ang ginamit niya ay spiritual milk para sa spiritual na paglago. So, what we are doing right now is the scripture or the Bible, yan yung spiritual na milk natin. Okay? Kasi yun nga, nagsisimula tayo sa pagiging sanggol. Okay? Now, merong 3 truth o 3 katotohanan patungkol sa Bible. So, ito yung pag-aaralan natin ngayon para malaman po natin kung ano ba talaga ang Biblia o yung salita ng ating Panginoon. So, ang unang katotohanan is 3 katotohanan patungkol sa salita ng Panginoon. Ang unang katotohanan, ang salita ng Diyos ay totoo at naglalaman ng katotohanan. The Word of God is truth at meron siyang katotohanan. Okay? Maraming tao sa mundo ang sumulat ng mga aklat na kaparihan ng Biblia, ngunit yung mga ito ay wala sa katotohanan. Yung maraming mga tao sumulat ng mga aklat sa buong mundo, pero makikita natin na yung mga aklat na yun, nakalimutan na. Di ba? At walang matibay, wala sa katotohanan. So, bakit nga ba natin pinaniniwalaan ng Biblia bilang salita ng ating Diyos? So, yung una kanina, ang salita ng Diyos ay totoo at naglalaman ng katotohanan. So, ano ba yung mga katotohanan nandito sa Biblia? So, dahil ang Biblia po ay bukod tangi sa lahat ng mga aklat. Ang salitang Biblia, bakit nga ba tinawag yan na Biblia? Yung Bible. Diba? Yan, bakit Bible ang tawag dyan? Galing po yan sa salitang ta Biblia. Okay? Ang ibig sabihin po ng ta Biblia sa Griego ay naglalaman ng mga aklat. So yung Bible is not a book, but it contains a lot of books, 66 books. So, ibig sabihin, library siya, ang Biblia. So, ang Biblia hindi libro, ngunit ito po ay naglalaman ng mga libro. So, ito po ay naglalaman ng 66 na aklat. Okay? Kabuuan. Ang lumang tipan ay 39 at ang bagong tipan ay 27. So, ang mga aklat na ito ay sinulat sa magkakahiwalay na kontinente. So, these books, yung 66 books, was written in 3 different continents. Ito po ay Africa, Europa, at Asia. So, ang nilalaman ng mga aklat na ito ay mga tula, kwento, awit, kasaysayan, sulat, at propesiya. So, yun yung katotohanan, ano? Dahil ang Biblia ay bukod tangi sa lahat ng mga aklat.
wala tayong mababasang aklat sa buong mundo na nagbabago ng buhay. Go to National Bookstore. Look for a book na mag-change ng life. Wala. It's only the Bible. And the Bible is, ito yung pinaka binibili sa buong mundo. Okay? So letter B is, ang Biblia po, Diyos po ang may akda. So God is the author, okay, of the scripture. So, dahil Diyos ang may akda ng Biblia. So, ang salitang akda o yung author ay nagsimula sa salitang Espanyol na obra. Okay? Na nangangahulugang gawa o likha. Sa makatuwid, ang Biblia ay isang obra ng ating Diyos sa pamamagitan ng mga taong binigyan niya ng kapangyarihan upang isulat ang mga ito. Basahin natin to. 2 Timothy chapter 3 verse 16. Sabi ni Apostle Paul, ang lahat ng mga kasulatan. So, ang lahat ng mga kasulatan, he refers it to the scripture. The available scripture that time, yung Old Testament. So, merong 5 aklat si Moses na sinulat. Yun yung tinatawag na Torah. Yung 5 books of Moses, yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. So, ito yung sinabi ni Paul, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. And then sabi ni Peter, ito sulat ni Pedro, sulat ni Paul, ito sulat ni Peter. Sabi ni Peter, higit sa lahat, unawain ninyong walang makapagbibigay ng sariling pagpapakahulugan sa alinmang propesiya sa kasulatan, sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao. Ito'y galing sa Diyos. So take note yun sapagkat ang pagpahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao. Ito'y galing sa Diyos. So lahat po ng author, ng mga sumulat ng Biblia ay kinasihan ng Diyos at pahayag ito ng Diyos. So, ipinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. So, therefore, yung mga tao pong sumulat sa Biblia, ay sila po ay binigyan o kinasihan at nasa ilalim sila ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. So, we can conclude that the Scripture, guide, kinasihan, or inspired, yun yung Parang tayo, do you write love letter, Brother Nari, to Sister Jenny? Before. Like simple notes. Right. That's full of Messages. Yes. Yeah, nagagawa ni Brother Nari yun because you're inspired to do it. Right? Hindi naman ako po, mahilig akong mag-compose ng tula. Yeah, nagkukuha siyang tula. Ganun yung mga artist eh. I-email niya. Yeah, Brother Nari, tayong mga artist, maraming, pag sinabing art kasi, malawak. So, pag artist ka, marami kang alam, pati sa pagsulat ng mga marahil, mga script. Yan. So, yun. In these people, itong mga to, hindi ito yung sarili nilang knowledge, sarili nilang kalooban ang kanilang ibinigay doon sa kanilang isinulat. Kundi, sabi dito ni Peter, that itong mga to ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. They were guided and inspired by the Holy Spirit. Kaya nila na isulat itong Biblia. Okay? So, yan. And letter C, number 2, na katotohanan, ang salita ng Diyos o yung Biblia ay walang mali at hindi kailanman nagkakamali. Inspired siya at wala po siyang mali at hindi siya magkakamali. Di ba? Tingnan natin. Kapag sinabi natin ang Biblia ay hindi nagkakamali, ang ibig sabihin, ito ay totoo. At ang salita ng Diyos ay walang kahit kaunting bahid ng kamalian. Kasi kung sinabi natin that the Bible is the Word of God at ang Biblia ay magkakamali, so hindi na siya Word of God. Because God is perfect, right? God is perfect. So, now, ang Diyos ay perpekto. Gayon din ang paghahayag ng tungkol sa kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang mga salita. So, yung 66 na aklat ng Biblia ay sinulat sa 3 wika. So ano itong 3 wika na ito? Hebrew, Aramaic, at Greek. Nang humigit kumulang 40 writers. So, yung aklat na yan, the Bible, 40 writers. yeah, more or less 40 writers
yung sumulat ng Bible. Okay? Hindi lang siya single person. But it was written by more or less 40 writers. At ano tong mga writers na ito? Tsaka different period ng... Yes, different period, different continent. Okay? And ito, mamaya makikita niyo yung amazing siya. Sinulat po ito ng mga taong may iba't ibang antas ng pamumuhay. Prophet, judge, king, and mga pari, Pharisees, mga tax collectors, doctor. Saint Luke is a doctor. Okay? Saint Luke is a doctor. Kaya nga merong Saint Luke. Saint Luke or Dr. Luke is the personal aid of Saint Paul. So nung si Saint Paul ay he went on to his missionary journey, kasama niya si Saint Paul as Saint Luke. Okay? So, yon. So, itong mga to, iba't ibang antas. Now, ito yung amazing ng Biblia. It was written in 3 different continents, written by maraming mga panahon, iba't ibang panahon, and it was written by mga taong iba't ibang antas ng buhay. Ang amazing ng Bible, isinulat sa iba't ibang kontinente, walang mali. Iba't ibang panahon, walang mali. Hindi naman kagaya sa atin ngayon, na, like for example, we have a project of creating a movie. And there are several writers. So yung mga writers na yun, mag-uusap yun through email. Mag-uusap sila through Zoom para hindi magkakaiba-iba yung kanilang gawa. Di ba? But before, wala namang email. 2,000 years ago, no email. And it was written in different countries, different continent, different time. Pero, walang mali doon sa 66 books. Nakita niyo yung pagiging amazing noong pagkasulat na yan. Nung kinumpile yan, hindi kumontra. Uy, si Pedro kumontra kay Juan. Si Pedro kumontra kay Jude. Si Pedro kumontra kay Lucas. Walang ganon. Because there are several writers, but there is only one author. It is God. Di ba? Kung ano yung sinabi, in-inspire ng Panginoon kay Paul, ganon din yung in-inspire niya kay Peter. Kaya pag binasa mo yung sulat ni Pedro, sulat ni Paul, walang pagkakontra sa isa't isa. Isa lang kasi ang author. Kahit na sinulat ito sa iba't ibang kontinente nila. And it was written to a different languages. Okay? So, yun yung pagiging amazing niyan. Sabi dito, okay. Saan ba yun? Ito to. Mga awit, 19:7. Ang batas ni Yahweh, walang labis, walang kulang. Ito'y nagbibigay sa tao ng panibagong kalakasan. Ang matuntunin ni Yahweh ay mapagkakatiwalaan pag nagbibigay talino sa payak na kaisipan. Yung Psalm was written by King David. Actually, marami silang writers yan. Yung Psalm. Sabi mo, favorite mo yung Psalm? Well, yeah. There are several authors of Psalm. One of the author is King David. Moses also. King David and yung kanyang his choir director. Okay? So, and yeah, letter A, mapagkakatiwalaan ang salita ng Diyos dahil ito ay nagbabago ng buhay. So the Bible, the scripture, ang senior namin sa iyo, Brother Nari, is not our own knowledge, our own teaching. What I shared to you before, when I first came here, is God's Word. Diba? So, God's Word, mapagkakatiwalaan siya because it is the Word of God at ito po ay nagbabago ng buhay. So, sabi ng awit ng Psalm 119, verse 105, salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay sa landas kong daraanan liwanag na tumatanglaw. So, basically, the Bible is our guide. Kaya nga, maraming tao, if you want, kung gusto mong ma-secure yung future mo, read the Word. Because the Word, God's Word, will give you direction. Okay? Will give us direction. So, and then ano pa? 1, 2 Timothy, ito yung binasa natin kanina.
na mapagkakatiwalaan ng salita ng Diyos dahil ito ay nagbabago ng buhay. Sabi niya dito, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo sa katotohanan, pagsaway sa kamalian, pagtutuwid sa likong gawain at pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. So sabi ko kanina, walang libro or aklat sa mundong ito ang naisulat na it will change lives. It's only the Bible. It's only the Scripture. So therefore, kaya nga, kaming mga pastor, mga manggagawa, ang pag na-diagnose namin ang buhay ng isang tao, and gusto ng taong mabago siya, read the Scripture, read the Bible. Okay? Kasi yun yung magbabago sa'yo. Di ba? Hindi yung New Year's resolution. Sinabi natin, ayaw ko nang kumain ng matataba. New Year's resolution ko yun. Ayaw ko nang manigarilyo, ayaw ko nang uminom. New Year's resolution ko yun. Isang araw lang, balik na agad. Di ba? But the Scripture truly can change lives. Di ba? Truly can change lives. And letter B, makapagkatiwala ng salita ng Diyos dahil sa mga pangako nitong maaasahan. So what are the promises? The promise of God in the Scripture. Joshua 1:8. Huwag mong kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan or the Scripture. Pagbubulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Don't let the Word of God na hindi mo siya nabasa sa araw at gabi. Kasi ito yung ang buhay mo ay magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay if you read the Scripture. Okay? Now, ito pa, mga awit, 1 verse 2. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh, binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi, katulad niya'y punong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Anuman ang kanyang gawin, siya'y magtatagumpay. So sabi dito sa English, that yung isang tao na nagbabasa ng salita ng Panginoon at nagbubulay sa salita ng Panginoon, para siyang isang punong kahoy, is like a tree planted by the river. Anong kailangan ng puno para mabuhay? Tubig. And sunlight. Right? Most importantly, water. Di ba? Kaya sabi ng writer ng Psalm, sabi niya, pag ikaw ay nagbabasa ng salita ng Panginoon, para kang isang punong itinanim sa tabi ng batisan. Hindi ka mauubusan ng water because you are planted in the water mismo. So a person who reads the Scripture, anuman ang kanyang gagawin, siya'y magtatagumpay. And we know that Brother Nari, meron tayong goal, di ba? To help. To help others. Our gift, pwede natin gamitin to help others. Di ba? We can offer free lesson about art. Di ba? Sa mga tao. And yang mismong plano na yan, magtatagumpay yan. If we, pag isinuko natin sa Panginoon, and we read God's Word, magtatagumpay siya. Okay? Kasi pangako yan di ba? Hindi ko promise yan. That's promise ng Scripture. Letter C, mapagkakatiwala ng salita ng Diyos dahil sa katuparan ng mga propesiya at mga hula nito. So, I will prove to you, using the Scripture, na may mga prophecies na isinulat 2,000 years ago at natupad sa ating kapanahunan. Why? Because that's the Word of God. Yun yung salita ng Panginoon. Sabi ng Matthew 24:7, sabi ni Jesus, sapagkat nagsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Sabi ni Jesus. Meron bang giyera sa iba't ibang bansa ngayon? Yung Russia at saka Ukraine hanggang ngayon hindi pa natatapos. Israel at saka yung Palestine, di ba? At saka ngayon, marami pa sa Middle East, maraming giyera. Sinabi ni Jesus yan, 2,000 years ago. Bansa, kaharian laban sa kaharian, magkakagutom. Meron bang tagutom ngayon? In Africa. Di ba? Yung wiwi ng baka, iniinom na nila. Di ba?
yung mga food nila, wala na. Di ba? Tagutom na. Lilindol. Mayroon bang lindol? Mayat maya, may mga lindol. Sa iba't ibang dako. Alam ba ni Jesus, alam ba ni Jesus na mangyayari ito? Oo, 2,000 years ago, sinulat ito ni Mateo. Si Mateo, yung tax collector. Narinig niya at sinabi ni Jesus, kasi mga apostol ni Jesus, kung ano yung sinasabi ni Jesus, sinusulat nila. Nire-record nila. Kasi teacher nila. Nung sinabi ni Jesus na magkaroon ng giyera sa mga bansa, magkaroon ng tagutom, magkaroon ng lindol, sinulat ni Mateo yan. At sinulat po ito, 2,000 taon na nakalipas. At nagkaroon ng katuparan sa ating kapanahunan. Okay, so yun yung Biblia. Mapagkakatiwalaan ang salita ng Diyos dahil ito ay umaayon sa agham o siyensya. Yung sabi ng science, hindi daw totoo yung Bible. Pero ang Biblia, hindi niya kinokontra ang science, ang siyensya, yung agham. Bagkos, pinapatunayan pa ng Bible yung scripture. Pinapatunayan pa ng Bible yung science. Okay, kasi sabi ng iba, sabi ng mga scientifico, minsan kinukontra nila yung Bible. Pero hindi, yung Bible hindi niya kinukontra yung agham. sabi ng Biblia, sabi ng science ng mga ng astronomers, ang mundo ay nakalutang sa kawalan. Kailan lang ba na-discover ng tao na ang Earth ay nakalutang? Nung lang di ba? Kailan lang? 1600 Di ba kailan lang na nalaman ng tao na ang Earth ay nakalutang? Pero sinabi na ng Bible niya, ng Job 26:7, ang kalawakan sa hilaga ay kanyang nilagay, binitin niya ang daigdig sa gitna ng kawalan. Ito ba, si Job ba nakaakyat na sa moon? Di ba? Meron na bang telescope? Meron na bang spaceship o space rocket before? Wala. Kasi si Job, kinasihan ng Diyos. Kaya, alam ba ni Job, di ba? Ang paniniwala nga ng tao dati na ang mundo ay flat. Di ba? Pero nung naikot ito ng tao, nag-conclude sila, oy, bilog ang mundo. Si Columbus. Di ba? Si Job nauna pa siya doon kay Columbus. Pero bakit sinabi niya na ang daigdig or yung earth suspended, nakalutang sa kawalan? Mga bituing hindi kayang bilangin. O sino sa atin dito ang kayang bilangin ang bituing? Genesis was written by Moses. Sabi niya dito, 15, ang context nito ay ang Panginoon, si Yahweh, kinausap niya si Abraham. Dinala siya ni Yahweh. Si Abraham dinala ni Yahweh ng Diyos sa labas at sinabi sa kanya, tumingin ka sa langit at masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba yan? Ganyan karami ang magiging lahi mo. You cannot count stars because stars are billions. Yeah? So sinabi na yan. Ito's billions of stars. Ano pa? Paglitaw ng mga bukal sa ilalim ng karagatan o springs under the ocean. Wala pa namang ano bang tawag sa mga nagda-dive sa mga oceans, nag-aaral sa ilalim ng karagatan. Merong mga tawag sa kanila Oceanographers ba yung tawag doon? Sabi ng Kawikaan, ng Proverbs 8:28, naroon na rin ako ang ulap ay ilagay at ang kanyang palitawin ang bukal sa kalaliman. So, mayroong springs. Do we believe that there are springs under the ocean? Meron. Di ba? But wala pang pag-aaral patungkol sa springs under the ocean. Pero sinabi na yan sa Proverbs. Job, sabi ni Job 38:16, ikaw ba'y nakapunta na sa mga bukal na nasa ilalim ng dagat o ang pinakailaliman ng bahagi ng dagat? Sinabi na din yan. So, yan. Ano pa? Ang ikot tubig o water cycle. Kailan lang ba napag-aralan yung water cycle na ang ulap ay galing sa tubig, nag-evaporate lang. Di ba? Kailan lang? Modern na pag-aaral lang, kailan lang siya. Pero sinabi na ng Bible na merong water cycle.
Job 26:8. Ang tubig ay iniipon sa bulumbon ng mga ulap at pinipigil niya ito kahit na anong bigat. Ang clouds ay may weight. Diba? Kasi tubig siya eh. So sinabi na yan. Awit 135 verse 6. Ginagawa ng Panginoon ang anumang nais niya sa langit, sa lupa, sa dagat at sa kailaliman nito. Dinadala niya paitaas ang mga ulap mula sa malalayong dako ng mundo at pinadala ang kidlat na may kasamang ulan. So it was God, di ba? Yung water cycle. Yan yung galaw ng mundo eh. Di ba? So sinabi na yan sa mga awit. Now, yan yung hiwaga ng Biblia. Actually, tapos na tayo. Pero may mga question po dito. Yan yung hiwaga ng Biblia. Again, in our conclusion, the 66 books of the Bible was written in 3 different continents. Written by more or less 40 writers. At itong mga writers na ito may iba't ibang antas ng pamumuhay. Marahil si Pedro ay isang mangingisda, may way siya ng pagsulat. Si Apostol Pablo na isang abogado, Paul is a lawyer. Saint Paul is a lawyer, he is a Sanhedrin. That's lawyer, na sekta ng mga ng Judaism. Sanhedrin. Pharisees, ng mga Pariseo. Yeah, Pariseo. So, sila po ay matalino sa batas ng Diyos. Yun yung pinag-aaralan po nila. So, si Paul, marahil isang professional, maalam siya magsulat. Di ba? At si Pedro, marahil hindi ganun ang style ng pagsusulat ni Peter. But since itong mga writers na ito, anumang antas ng kanilang buhay, hindi sila kumontra sa isa't isa. Because there are 40 writers, pero isa lang ang author, ang Diyos. Kaya ang Biblia ay walang mali. Kaya, yung Bible natin, naglalaman ng salita ng Panginoon yan. It was written actually 3,000, all in all, 3,500 years. Kasi yung New Testament was written 2,000 years ago. Panahon ni Jesus. And then yung Old Testament, 1,500 something, BC. Sinulat ni Moses yan. Yung 5 books of Moses. And then si David, sumulat din. Si King Solomon, the wisest man, na nabuhay sa mundong ito, King Solomon, sumulat din siya. And yung mga prophets, Isaiah, Micah, Obadiah, so, yung mga prophets na sumulat din ng salita ng ating Panginoon. So may questions po dito. Bakit kinakailangan mong malaman at pag-aralan ang salita ng ating Panginoon? Bakit kailangan nating malaman at mapag-aralan yung Word of God? Sister Jenny, sa tingin mo? Para batid natin kung ano yung i-sabi ng Diyos. Ipahiwatig niya. And also for us to grow. Diba? To grow. Because again, sabi ko nga kanina, the Word of God, the Scripture is food. Okay? Pagkain po natin siya. Hindi lang siya nandyan lang siya, kundi talagang binabasa natin, babasahin natin siya. Para din, hindi tayo maligaw. Okay? Kasi, sinabi ko, ako lang ang may karapatang magbasa ng Biblia, kayo ay hindi. Di ba? Catholic, parang catechism. Yung kanilang doctrine, yung kanilang theology, katisismo, yung kanilang doctrine. Kaya meron silang catechism na tinatawag, na pinag-aaralan yung kanilang mga doktrina. So, kaya maraming mga kulto ang sumusulpot kasi yung sinasabi ng leader, ako lang ang may karapatang mag-interpret. Kaya dito, sa ating pinaniniwalaan, ini-encourage natin na you read the scripture. Directly. Para lumago kung may question kayo, nandito naman si pastor. At si pastor din, magtuturo sa inyo. Okay? Kaya, pag ito matapos na tong book natin, pwede nyo i-check sa Bible nyo yung mga sinulat dito, yung mga talata, yung mga scriptures. And para, mag-advance study din kayo. Okay? So, yun. And, yun po. And then, ayan, okay na yung question na yan. Now, let's have a quick recap dito sa ating pag-aaral, yung mga natutunan po natin. Siguro, Rachel, ikaw, ano yung natutunan mo sa hapong ito? Sabi mo, it's your first time na makarinig ng ganito.
Doon sa pagkaalam mo sa Bible mo, sa bahay mo, sa pagkaalam mo sa Biblia, at dito sa pag-aaral natin ngayon, ano yung mga natutunan mo sa ano mo ngayon? Marami pong author yung Biblia. Ano ba yung pagkakaalam mo dati? Ano na mo, ay kasi sa Katoliko, sa Hmm. Pero anong idea mo sa Bible dati? Yung personal idea mo lang. binabasa lang. Binabasa lang. Pero ngayon, Any just like any book. oo. Pero ngayon, doon sa itinuro ko, ano ngayon yung na-open sa'yo ng mga natutunan mo, personal? Ano po inihinay, pagka inihinay ko. Hmm. Tawag sa ito. Yeah. Kay Sister Jenny, ano yung key takeaways nyo? Bali sabihin, talagang word siya ng God. Word siya ng God yung Bible. Tsaka yun yung parang para maano tayo sa buhay natin. Yeah. Guide. Guide, To yes. be a child of ano natin, God from us. Yes, yes. Wants us to be. Amen. Amen. Brother Nary, do you have, what's your key takeaways? Yan ang ano po dyan. Halimbawa sa amin, parang related. Because the one read the Bible is the priest. Yes. And nobody else. Nobody else. And we never learned anything. Kasi parang, theology daw tawag. Parang inaano nila sa ano ng buhay. Pero yung mismong word of God, hindi nila, ang alam yun ang pagkakalam ko sa Catholic. Kasi Protestant school ako. So, ganyan daw sinabi. Yeah. Always. Yeah. So, but we are grateful dahil sabi ko nga, like Rachel, hindi naman aksidente na nandito ako ngayon. Nandito ako at nagtuturo sa inyo ng salita ng Panginoon. Yung key takeaways ko dito, even itinuturo ko na to ng paulit-ulit. Ang key takeaways ko dito is amazing yung salita ng Panginoon. It's because, yun nga, wala talaga siyang mali eh. Kahit na sinulat siya ng iba't ibang tao, iba't ibang panahon, iba't ibang lugar, Perfect. perfect siya. Kasi pwedeng magkamali yun eh. Iba't ibang lugar, iba't ibang panahon, pwedeng magkamali yun. May silang ano, Ang tawag doon, harmony of the scripture. Mayroong harmony sila. Kasi nga, pwede silang magkamali kung mga sarili nilang pagkaunawa, yung ibinigay nila doon sa scripture. Pero hindi kasi nila sariling understanding eh. They were inspired by, ilalim sila ng kapangyarihan ng Holy Spirit. Alam naman natin, basic yan. Holy Spirit is God. Okay? Is part siya ng, isa siya sa Trinity. The third person in Trinity, the Holy Spirit. So, yung Holy Spirit ang nag-inspire sa kanila to write yung scripture. Kaya, now, kasi ang iba, ang tingin sa Bible, it's an ordinary book. Diba? But it's not. It's not an ordinary book. It is God's Word. Perfect. Hindi nagkakamali at walang mali. Okay? So, yan. And, okay, so, doon natapos. And next na pag-aaralan po natin, next week, next Saturday, ay letter A. Kasi tapos natin yung B, basic, B, Bible. So, letter A. Hulaan nyo, ano? A. Assurance. Ayan. So, yung salitang assurance is the assurance of our salvation. Ang question natin, Pastor, I accepted Christ as my Lord and personal Savior, and I have eternal life because that's a promise, di ba? John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whosoever believe in Him, trust in Him, should not perish but have eternal life. So if you believe, you trust Jesus, and you believe in Him, you have eternal life. Now, God gave me eternal life, and ang tawag natin doon, assurance. You are assured that you have eternal life. But the question is, I'm still living on earth. At marami, nagkakasala ako eh.
Di ba? So yun bang eternal life that was given to me by God, ay babawiin niya ba yon if I commit sin? Yan yung pag-uusapan natin. Yeah. Hindi na po kasi siya eternal kung babawiin ng Diyos yung eternal life. It's not eternal. Okay? The moment that we accepted Christ, God gave us eternal life. And eternal life begins here, sa mundong ito. Di ba? So, kailangan natin ding malaman na yung buhay na walang hanggan. Bilang ako, bilang Katoliko before, I need to follow yung sa katekismo. Okay? Kailangan kong sundin yung ano yung 7 pillars of anong tawag doon? Compile, baptism, 7 sacraments. Sacraments, yun. Sorry. Nalimutan ko. In order for me, na para maligtas ako, kailangan kong masunod ang 7 sacraments. That's Catholic. Pag hindi mo nasunod yung 7 sacraments, at pag nagkaroon ka